Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM. Kung naaalala nyo, Chin, ang sulat ko 2 years ago. Dito din sa Dear Mags FM. Nagpakasal na ako. Tulad nga ng nasabi ko noon, siya ang gusto kong pakasalan. At kinasal na nga kami. Pero ito na, after 2 years, ang naging marriage life ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Arnulfo. Pero hindi kami tumira dito sa Pilipinas matapos kaming ikasal. My wife and I moved abroad sa Canada. Yung wife ko kasi galing abroad. Nakapagtrabaho siya sa Canada. Hanggang naging citizen na siya doon. Tapos nung nakuha niya kami na petition na, naging permanent resident na kami. My citizenship was due while we were abroad na. So sabi ko, what if magtatrabaho ako sa Dubai? O kaya'y pupunta ko ng US, get my citizenship in 4 to 6 months and go back to Canada. Pero alam mo yun, Chin, we had been having problems with our marriage life. So the moment I mentioned this to my wife, ang sabi ko sa kanya, pupunta muna ako ng Dubai. O kaya sa US, kasi nandun din ang kapatid ko. Dalawang mga kapatid kong lalaki nandun sa US nagtatrabaho. Ang isa, US green card holder na. Ang wife ko naman, kahit hindi kami nagkakasundo sa maraming bagay, bigla siyang pumayag. That's a good idea daw. Parang nagulat ako sa reaksyon niya. Parang mas excited pa siya kaysa sa akin. Pero hindi ko na siya masyadong inisip pa. Baka na misinterpret ko lang ang actions niya. Pero walang araw, Chin, na hindi kami nagbabangayan. Maliit na bagay, binibig deal niya lagi. Kapag mainit ulo ko, sasalubungin niya rin ng mas mainit pang ulo. Kaya hindi talaga kami nagkakasundo. Bago pa lang kami kinasal, nakitaan ko na siya ng ganong ugali. Maikli lang ang pasensya niya. Hanggang napunta nga ako sa US. I moved back there and started living with my brother. Yung isa ko kasing brother may pamilya na. And while my wife and daughter continued to stay sa Canada. Kasi meron siyang magandang trabaho doon. Hindi niya pwedeng iwan. And while away, I started realizing what I was missing and how my family and wife means the world to me. Hindi pwedeng magkahiwalay kaming magkapamilya. Baka lumaki ang daughter ko na hindi na ako makikilala. Siguro pwede naming pag-usapan para mag-workout ang relasyon namin bilang mag-asawa. Napagod lang siguro ako kaya napilitan akong umalis na muna sa piling nila. Pero pumayag naman si wife, 'di ba? Kaya hindi naman ako masyadong na-guilty. Paminsan-minsan sa isang buwan, nagvi-video calls kami. Just wanting to be with my wife again kahit sa video call lang. My wife said the same, that she couldn't wait to see me again. Namimiss niya daw ako. So siguro yun na yung umpisa. After 6 months, nagbakasyon silang dalawa sa US for Christmas. We see each other, we go home, and alam mo na, matagal na hindi kami nagka-loving-loving, gusto kong sumiping sa kanya. But she told me na she's very tired daw from the flight, which I understood naman.
Even though hindi ko nagustuhan, ang napansin ko sa kanya na hindi naman siya as excited as I was. And then another day goes by. Pero wala pa rin siyang ganang sumiping sa akin. 6 months na nagkahiwalay kami, Chin. Excited akong makasama siya sa kama naman. Mag-asawa naman kami. Pero bakit ayaw niya pa rin? And then 3 or 4 days later, I asked her again. Then I asked if everything was okay ba? May problema ba kami? Ba't ayaw niyang sumiping sa akin? Pero bigla siyang nagalit. Nairita. She gets annoyed that I don't understand how she's really tired traveling for 13 hours with our daughter. Nakapagpahinga na nga ng 3 or 4 days, diba? I was very disappointed that the woman who couldn't wait to see me, nasabi niya, namimiss na ako, was just not as happy as I thought she'd be. Hanggang umuwi na lang siya, balik sa Canada. Yung citizenship paperworks ko na delayed lang. And I had to wait longer for my passport to arrive. All along, we were just chatting online. And after 6 months, bumalik na naman siya. Pero iniwan ng daughter ko sa parents-in-law ko. And the same thing happens. Wala pa rin nangyari. Ayaw pa rin niyang sumiping sa akin. And this time, sobra na akong galit. And then we had a couple of heated arguments. Again, ang sabi niya, I was the one who did not understand her situation and was being so demanding daw. Gusto kong isumbat sa kanya na pangalawang balik niya na to at wala pa rin nangyayari sa amin. Pag-asawa pa ba kami? O tinuturing niya pa ba akong husband niya? After 3 months, my passport finally arrived. And I went back to Canada to reunite with my family. Then 1 taon pang lumipas. We were back to the same crappy marriage as it was long ago. Ando na naman ang bangayan. Lahat ng mga small things nagiging big deal sa kanya. I kept asking her kung ano ba talagang gusto niya. Ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa aming dalawa. And it was always some or the other excuse about why she's not into sex. Isang gabi, sumama ako sa mga kaibigan ko. Nagpunta kami ng bar. Tapos biglang nagkaroon ng fight. Nagkaroon ng talunan sa loob ng bar na yon. Nasugatan ako sa isang broken glass na binasag ng isang kasama ko. Pero naawat na din naman. And so, nag-bleed ako. Ipinunas ko sa aking jacket na suot ko that night. Kaya yung jacket ko, nandun pa yung dugo. Nung bumalik ako sa bahay, sinabi ko sa wife ko yung nangyari sa bar. Sabi niya, okay lang yan. At least daw walang nangyaring masama sa akin. Tapos kinuha niya yung jacket ko. Sinubukan niyang tanggalin yung dugo sa jacket ko. Nung excited na siya masyadong tanggalin yung dugo sa jacket ko, hindi niya na-realize na yung cellphone ko pala nasa isang bulsa ko. Medyo mabigat na yung jacket. Pero huli ko nang na-realize nung sinabi ko ang cellphone ko pala. Pero huli na. Dahil basang-basa na ang cellphone ko. We tried to get it dried up but it wouldn't turn on. So na-remove ko yung SIM. Pumunta ako sa drawers namin kung saan maraming mga lumang phone. Nakita ko yung old iPhone ng wife ko. Chinarge ko ito and start using the phone with my SIM card. 5 days later, over the weekend, gising pa ako sa gabi na yon. Nanonood ako ng football game.
Habang nasa sofa, I started looking at my text messages. And since I just started using the phone, yung mga messages ko were only 4 days old. Pero bakit ang dami-dami ng mga mensahe na dumating, pumasok? A lot of it was spam that my wife had received. But I just kept scrolling. I did not know why, but I always had this at the back of my mind. At na ngayon ay nagwa-wonder if baka may makikita ako ng something. Baka may mabubuking ako. Hindi ko lang na-realize na matagal na pala akong nagdududa sa wife ko. She had changed the phone a few months after I had moved to them. Tapos nung nakabalik ako from US to Canada, the dates went back immediately to 5 years ago. 5 years ago pa yung cellphone niya. Maraming mga offers sa kanya, maraming payment notification, and suddenly there was this number na nakuha ang atensyon ko. And so I opened it. And there it was. May mga explicit messages in a conversation describing what he wanted to do at what she wanted to do. For a moment, inisip ko, hindi ito ang wife ko. Dahil hindi siya yung klaseng pagkatao ang pagkakilala ko. But then it was her phone. So I kept reading. And there was at least 4 months worth messages. And so what happened was, kinonfront ko ang wife ko. Chin, the signs were there, but I did not see them. Para bang na-feel kong siguro ayaw na sa akin ng wife ko. Kasi lumalaki na ang tiyan ko. Hindi na ako nag-shave. Baka napapangitan na siya sa akin. Nawawala na siya ng gana sa akin, kaya parang pinagpalit niya na ako. Within a few weeks, I started losing weight. Nag-shave ako, I dressed up nice. Tapos sinayos, nagpagupit ako. And then Chin, sinabi niya sa akin, pupunta daw siya sa mga friends niya. May reunion daw sila. There are just 12 of them. I did not think much of it because I'm a trusting person. So binigyan ko naman siya ng tiwala. But that night, may dala siyang kasama. Babae at lalaki. Ipinakilala niya sa akin. Sabi niya, dito na daw muna sa bahay. Magpapalipas lang ng gabi. Yung babae at lalaking kasama niya, sabi niya, magsyota silang dalawa. According to my wife, late at night na kasi. Tapos lasing pa sila. So dun daw muna sa bahay. So okay lang. Pagkasama pa ang dalawa sa kwarto, sa guest room namin. Wala lang sa akin, Chin, pero kinabukasan, nalaman ko na lang na umuwi pala ang babae. Dahil may emergency daw sa kanila. Madaling araw, wala na yung babae sa kwarto ng lalaki. So ang lalaki na lang natitira. Pero parang guilty bang tumingin sa akin. I confronted my wife pag alis ng lalaki. Alam mo yung parang namutla siya. Parang hindi siya makapaniwala na nagdududa na ako sa kanya. This was much after it was all over, but it hurt sa akin. Halos hindi na kami magkakibuan sa loob ng bahay na parang hindi na mag-asawa. Daig pa ang strangers. Chin, alam mo, patuloy yung mga messages dun sa cellphone niya. Pero nagulat na lang ako. Isang araw, everything was erased except sa mga messages ko. Nawalan akong ng gana sa buhay.
Nawalan ako ng gana sa marriage life ko. Itinuon ko ang pansin ko sa anak namin. Ang sabi ko, what if dalhin ko ang bata sa US? Okay lang sa kanya. Hindi niya ako pinigilan. Parang nagkatagpi-tagpi na ang doubts ko. Until I found her chat messages with her friend where she described in mild detail how was confused about the guy. Tapos, makikipagkita lang daw sandali. Sinundan ko siya, Chin. Gusto ko nang mapatunayan na talagang niloloko niya ako. Ayoko na lang basta magduda. Dahil mababaliw ako. Alam mo yung Chin, babae ang kamit niya. Pero nakita ko, okay na sana dahil babae pala. Pero nakita ko na lang bigla, hinalikan siya ng babaeng yun. At nakipaghalikan siya. Nagulat ako. Hindi ko inasahan. When I asked her to explain, her version of the story did not match the messages. I wanted to forgive her, but I don't think kaya ko siyang patawarin. Not because she had this affair, but because she never explained to me emotionally kung ano ba talagang problema sa akin. She never made me feel comfortable because she is not very good with words. We tried to fix our marriage, but I think the damage was done. Until na-realize ko, nabisto ko siya, na aside sa isang lalaking ka-affair niya, may ka-affair din pala siyang isang lesbian, yung babaeng kahalikan niya. Dadalawa sila, Chin. Kaya pala hindi niya na makuhang sumiping pa sa akin. Dahil kontento na siya sa dalawa. Nagpabaya na nga siya sa anak namin. Ang parents-in-law ko na ngang nag-aalaga. Wala na siyang oras doon. Trabaho at gala na lang. Kasama yata yung boyfriend at girlfriend niya. She couldn't handle being a mother and a wife to me. Naghiwalay kami. Tuluyan ko na siyang binitawan kung saan siya masaya. But still, it hurts at times. Pag naiisip ko, yung determinado kang pakasalan siya nung una dahil akala mo, siya na yung tamang babae para sa'yo. Maling-mali pala ako. Kaya ngayon, single ako, single dad. And I'm determined to not make the same mistakes ever again. Takot na rin akong magmahal. At takot nang magtiwala. Chin, pasensya na at napahaba ang sulat ko. Ikaw na pong bahalang mag-correct. Until here, ang inyong kamaks, Arnulfo. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story
And you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.